ng katotohanan at liwanag. Santo Niño. Hello, fans. I love you. Hello, fans. Ang palatuntunang nagbibigay liwanag ukol sa mga turo ng simbahan batay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Apologetica, tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama si Brother Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Veritas 846, Radyo Totoo. Ave Maria! Gratia plena. Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco, si Evangelista. Ipagpatuloy po nating pag-aralan sa buhay at pagtanggol ang ating pananampalataya. Isang mapagpala at ligtas na hapon, mga kapanalig. Ito po si Tatang Larry Langco Malyari. Amen. At ngayon, Tatang, dadalawa pa lang tayo sa booth. Medyo nag-commute si Frater Louis Peñafiel Hermosa. At siyempre, dahil 4 lang ang striktong pwede sa loob ng booth, hindi natin makakasama talaga si Professor Jose Santos Jr. at si Brother Marlon Asuelo dahil meron tayong bisita dapat, si Brother Denmar Santiago, pero wala pa rin yata. Actually, katitext lang po, nasa MRT daw siya on the way na. Yan. MRT, yan. Kaya pagka kayo mag-guest sa amin, dapat punctual kayo. Umalis kayo na maaga sa bahay. Yan ang bili natin sa mga mag-guest sa atin. Anyway, binabati natin si Brother Philip Cesar Herrera na magkakaroon ng debate mamaya. So, tinatawag nilang debate. Meron silang isang grupo sa Facebook So, yan ay kanilang paghaharap ng isang pastor, Pastor Tan ang apelido. At ang kanilang paglalabanan ay tungkol sa True Church in relation sa gaganapin na selebrasyon natin 500 years ng Christianity sa Pilipinas, mga kapanalig, itong darating na March 16, no? Tanda mo yung kanta ni Yoyoy Villame, Tatang? Opo. Ano bang sabi nung isang part doon? March 16, 15, 21, when Philippines was discovered by Magellan. They're sailing day and night across the big ocean until they found Limasawa Island. Ano nangyari? Magellan landed in Cebu City. Cebu City. Raha humabon with him, they were very happy. Uy, happy All people were baptized under the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Yun! Alam nyo, ang ganda-ganda ng kantang ito ni Yoyoy Villame, no? Rest in peace to him. Sapagkat dito, inilahad in very brief way yung Philippine history. At tatandaan po natin, mga kapanalig, sa Marso 16, sa Martes na po yan, no? Ay ipagdiriwang ng ating bansa, ng islang ito, ang ika-500 taon ng pagkakarating ng iglesyang itinayo ni Jesus sa islang ito noong March 16, 1521 to be exact. Akala ko 1914. What? Hindi naman sa Santa Ana Dahil yung Santa Ana, nasa gitna yan, walang dagat dyan. Meron dyan ilog. Ay, yung tinapunan lang. Wag na lang. Wag na natin sabihin yung mag-estudyante ba yun? Wag na. Ikaw naman, Resolve na yun. At dahil dyan sa anniversary natin na yan, 500 years, mga kapanalig, pansamantala po munang hindi mapapakinggan yung programang Brother John and Sister Pel, alas 5 ng hapon. Bakit? Sapagkat inaanyayahan po namin tayong lahat na makiisa at makinig sa pagdiriwang ng banal na misa ng ating Santo Papa Francisco para sa ika-500 anibersaryo ng pagiging Kristiyanong bansa ng Pilipinas. At siyempre, ang mangunguna dyan sa St. Peter Basilica ay mismong si Pope Francis, kasama ang ating sariling Kardinal Antonio Luis Tagle. Kaya kayo umantabay dito sa Radio Veritas 846 para mapakinggan nyo ng live yung misa ni Pope Francis doon sa Vatican in relation sa ating 500 years of Christianity. Maganda yan. Kung meron kayong malakas na sound system, i-ano nyo na sa mga
bintana para marinig ng kapitbahay. Oo, Diba? yun. I-share nyo. I-share nyo po. Yan. Yan po mga kapanalig, no? So, ang ipagdiriwang natin sa Martes, na siya nating topic ngayon, Amen. ay tungkol po sa ika-500 taong anibersaryo ng ating pagiging Kristiyanong bansa. At ang Kristiyanong bansa na to, pag tinukoy po mga kapanalig, ito po ay lumalabas na Catholic Church. Bakit Catholic? Kasi ito po nga ay universal according dun sa mandate ng Panginoong Jesucristo. Pero ang atake ng iba't ibang sekta ng pananampalataya laban sa Iglesia Katolika na dumating noong March 15, 1521, ang mga Katoliko daw ay hindi Kristiyano. No, Yeah. hindi Kristiyano. Dahil ang katunayan daw, ang tawag sa atin ay Katoliko, hindi Kristiyano. Yan. Teka muna. May tanong lang tayo mga kapanalig ha. Yung mga nagsasabi dyan na ang mga Katoliko ay hindi Kristiyano, may tanong lang tayo sa mga sektang ito. Bago nakarating si Magellan sa bansang Pilipinas, bago dumating, Marco, Bago dumating? meron na bang tinatawag na Pilipinong Kristiyano? Wala, pati nga Pilipino wala eh. Pati Pilipino wala. Yan. Saka lang, ayusin ko lang, may dumating na Ayan, sige. bisita eh. Brother, dito ka sa side na to kasi tinatamaan mo yung ating video. Baka tagpasin ko yung ulo mo pagka late ka dumating eh. Okay, pabatiin muna natin bago natin Batiin muna. i-discuss. Batiin natin yung ating guest. Brother, bate. Hello, magandang hapon sa ating lahat mga kapanalig. It's time to learn na naman po mga kapanalig. Kayo po ay mag-aral, magsaliksik at makinig dito lamang po sa Radio Veritas sa programang Apologetica ni Tatang Larry at Brother Marco Evangelista. Pangalan mo? Ako po si Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, no? Kaya binabati natin yung ating presidente si Brother Fernan Tresilas, no? At yung ating national officers na Sir Paisones, no? At binabati natin yung ating spiritual advisor si Father Abby Argañosa, no? At binabati natin lahat ng Catholic Faith Defenders sa buong Pilipinas, no? Magandang hapon po sa inyo lahat. Yun. So, ang ating pong bisita, si Brother Denmar, Denmar Santiago, no? Mahilig pala to sa ano eh. Tama-tama. Mukhang hindi maganda yung resulta ng plebisito sa Palawan. Natalo yata yung pag-i-interest nila na maging 3 probinsya to. Mukhang nanalo yung no. Yun. Ayun balita natin kay Brother Rodel Dorado. Tama ba ako? Brother Rodel? Opo, Rodel, Dorado. Buti na lang ibinalita mo sa akin, no? Hindi ko alam yun, no? Okay, so, Brother Denmar, pinag-uusapan natin yung anniversary ng ating pagiging Kristiyanong lupain. 500 years yan no? Hindi yan 100 lang. 100 ano tayo? 100 something, 103. 103. Hindi, 500 years po. So dito, binabanatan tayo, hindi daw Kristiyano ang Katoliko kasi nga daw, ay ang tawag sa atin ay Katoliko. Kaya ang tanong ni Tatang Larry, teka lang, noon bang bago dumating si Magellan noong 1521, March 16 sa Cebu, Kristiyano na ba ang tawag sa lupain natin, no? Ito bang Pilipinas na to ay Kristiyanong bansa na, Tatang Larry? Yun ang tanong mo na iwan bago dumating si Brother Denmar. Kaya nga po, ito, nasa history pa lang tayo. History pa lang, hindi na maunawaan itong mga sektang sulpot. History pa lang, na very, open, public knowledge. Kaya mas more kung Biblia, mas malamang maraming mali. Oo, at saka tandaan nyo po pagka hindi kayo nanangan sa history, pag hindi ka marunong tumingin, mag-aral sa kasaysayan, hindi ka makakarating sa iyong kasalukuyan. Kasi laging ang kasalukuyan, meron pong kaakibat na nakaraan. Ang tawag nga doon ay history. Ito, so bago pa dumating sa Pilipinas, ang mga Espanyol, ano ba ang tawag sa atin? Siyempre, mga natibo, mga native. Now, ang mangyayari po, kukunin natin yung isang bahagi ng kasaysayan sa pamamagitan ng Britannica Online Encyclopedia. At ganito po ang isang bahagi na nakalagay dyan. Britannica Online Encyclopedia. Ano sabi dyan, Tang? As a result of Spanish colonialism, many of the people of the Philippines
were converted to Roman Catholicism. The country has one of the only dominant Christian populations in all of Asia today. Yun. So, napakaliwanag po na ang Pilipinas ay one of the only dominant Christian population in all of Asia. In all of Asia. Bakit? Sapagkat marami sa mga Pilipino ay converted to Roman Catholicism. At kailan po ba nangyari yung tinatawag na Spanish colonialism, na kung saan ang mga Pilipino ay na-convert sa Catholicism, na ito pong original na tinatawag na Kristiyano. Itong Catholicism na to, itong Catholic Christian na ito ang original na Kristiyano, hindi yung mga born again Christians. No? Yes. Bakit? Sapagkat ito'y nakaugat dun pa lamang sa Antioquia, na kung saan unang tinawag na Kristiyano ang mga mananampalataya ni Kristo. Brother Denmar, lipat ka doon sa side ni Frater Louis. Ingat, baka mauntog sa... Kasi kailangan sa video magkatabi. Ayan. Sa pananampalatayang Katoliko. Nasusubaybayan niyo ba yung flow? Opo. So, shout out muna po sa mga kapanalig natin, si Brother Alexander Anore, Brother Tony Di Mapilis, si Historian James Lasara. Yan, I recommend to read the book of Father John. SJ Reading in the Philippine Church History. Si Brother Rizal Correa, Laitare Sunday, mabuhay po kayo. Brother Edwin Ferrer, Ave Maria. Brother Elisar Amurin, magandang hapon, brother. Si ate, Sister Irene Dokog. Brother Neil Kaadan, shout out. Magandang hapon, Brother Marco at Tatang Larry. Pabati naman po kami dito, sila Joshua Atlan sa St. Gabriel, Our Lady of Sorrows sa Marikina City, from Brother Roland Albano. Mabuhay ka, Brother Roland. Brother Ricard Pabustan Sorbeto, mabuhay po kayo. Meron na siyang order na book kay Brother Jess Reyes Ebalyar. Thank you po, thank you. Makatulong sa inyo yung ating aklat. Brother Stu, watching from Boracay Island. Mabuhay ka, brother. Boracay, galing kami dyan last year. Ganitong date ni Professor Jose Santos from sa Carabao Island sa Romblon. Tumawid kami dyan. Okay. Sa pananampalatayang Katoliko. Ave Maria! Gracia plena! Okay, mga kapanalig, pabatiin muna natin yung late na rin, no? Si Frater Louis Peñafiel Hermosa. Isang mapagpalang hapon po sa lahat po ng mga kapanalig. Ngayong araw po ng linggo, Laitare Sunday po, dito po sa Radyo Veritas 846, Brother Louis Hermosa ng Company of St. Dominic. Yun. So, Akala ko sasabihin niya, ito po ang programang The Late Comer. akala ko sasabihin, ito po si late Frater Louis. The late Frater Louis. Ako ngayon eh. Ano ka, si Inday? Okay. Pinagsasasabi mo. Okay. Sa mga kapanalig, binanggit natin yung isang linya ng encyclopedia, no? At maliwanag na sinasabi na ang Islam ito, na dating hindi naman Kristiyano, dahil sa pagdating ng mga Kastila, naging dominanting Kristiyanong bansa. Opo. Yung populasyon. Hindi lang sa isla natin, kundi sa buong Asia. Kaya nga po, noong April 14, 1521, ito pong si dato to o sultan yata. Raha Humabon, kasama ang kanyang asawa, kasama ang kanilang mga kamag-anak at yung kanyang mga tagasunod, yung kanyang mga nasasakupan, practically the entire populace of Cebu was baptized by Father Valderrama, yung kasamang pari nila Ferdinand Magellan. At dito po ay ibinigay ni Magellan yung imahe ng Holy Child of Jesus, o mas kilala natin in Spanish na Santo Niño, bilang regalo po, no, sa asawa ni Raha Humabon na si tinawag na Reyna Juana. Yon, niregaluhan. Itong suit kong t-shirt, ayan o, galing ng Cebu ito. Binili ko to doon.
Santo Niño de Cebu. At ito yung unang-unang icon na ibinigay, regalo. Kaya, the Holy Child of Jesus, ito'y napakalaking impact at na-convert ang mga netibo na hindi naniniwala sa Panginoong Diyos na buhay, sapagkat sila ay may mga anito, na-convert. At dito rin, nangyari sa Cebu, na nagkaroon ng erection ng malaking krus. Nandun ngayon, malapit sa Santo Niño de Cebu, Basilica. Doon, meron din akong picture dyan, nakarating din tayo dyan, Tatang Larry, no? Opo. Yung baptismal rite, kasabay niyan, yung cross at yung image ng Santo Niño de Cebu. Yan. Actually, yung suot mong t-shirt, yung pinakikita mo, yung image niya, kilala ngayon yan sa tawag na Santo Niño de Cebu. Santo Niño de Cebu. Yan. No? Ang Santo Niño ay Batang Jesus sa Tagalog. Holy Child in English. Frater Louis, ano bang tala ng kasaysayan na pwede pa nating banggitin dito sa aming pinag-uusapan ni Tatang Larry? Si Ferdinand Magellan po ay nakarating sa Pilipinas noong March 16. 1521, nagkita sila ni Haring Humabo noong April 14, 1521 sa isla ng Cebu. Ito ay sa panahong tinatawag na Spanish colonialism. So sinakop po tayo ng bansang Espanya. Espanyol, oo. So hindi mahirap unawain ang kasaysayan ng Pilipinas patungkol sa pananampalataya. Ang Pilipinas ay kinikilala sa Asia o sa Asia at maging sa buong mundo na may pinakamalaking populasyon ng mga taong tinatawag na Kristiyano. Nagmulang tawaging Kristiyano ang maraming Pilipino noong panahon. Ang mga Kastila ay nasa Pilipinas pa. Ito ay nagsimula noong taong 1521 pa, no? 500 nakakalipas po. 500 years na. Yan. Ago. Yan. Oo, yun. Kaya mga kapanalig doon, nabanggit kanina ni Brother Marco, yun nga, Pilipinas ay the only dominant Christian population in all of Asia. Ngayon, ano po ba ang relihiyon sa Pilipinas? Ang may pinakamalaking bilang ng kaanib ng tinatawag na Kristiyano. Dito natin maipag-uugnay-ugnay kasi. Kasi sabi nila, hindi raw tayo Kristiyano. Katoliko. Katoliko ang tawag sa atin. Ano ba yung pinakaunang relihiyon nitong mga Kristiyano? Basahin po natin. Dito sa Wikipedia, sa isang bahagi, the Philippines proudly boasts to be the only Christian nation in Asia. More than 86% of the population Is Roman Catholic. 6% belong to various nationalized Christian cults and another 2% belong to over 100 Protestant denomination. Yan. So mga kapanalig, dito nakikita po natin, kapag sinabi mong Kristiyano, ang dominanting mga tao sa Pilipinas, ito yung 86% na mga Kristiyanong Katoliko. Isipin mo, meron kasi dito binanggit na nationalized Christian cults. Ito yung mga nagpapakilalang Kristiyano na tinayo lang ng tao na Pilipino. For example, Iglesia ni Cristo. Felix Manalo. Yan sila Kibuloy. Yan sila Eddie Villanueva. Ang tawag dyan sa mga tala ay nationalized Christian cult. At saka, ang lakas ng loob na sabihin ang Katoliko, hindi Kristiyano. No? Bakit? Kasi po, yung ibig sabihin ng Katoliko, ito ay paglalarawan, no? Paglalarawan na ito yung simbahang itinatag ni Jesus, lumaganap sa buong sanlibutan, Matthew 28, no? Yung Iglesia ni Cristo, nagyayabang doon sa kanilang mga pasugo. Meron akong kopya ngayon ngayon pa lang kayo lumalakad sa iba't ibang bansa. Ang problema, yung mga binibida nilang nasakop na nilang bansa, na nabot na daw ng Iglesia ni Cristo, mga Pilipino din Yeah. mga OFW, nakapag-asawa ng mga foreigner, doon tumira sa mga bansang yon, nagpa-picture, meron na daw silang mga tinatawag na mga lokal-lokal, at yun na daw ang patotoo, na sila lumalaganap na sa buong daigdig. Kayo lumalaganap pa lang, ang Catholic Church lumaganap na. Yung malaking diferensya yun. Actually, Brother Marco, no, in fairness, meron namang mga bansa na talagang ang na-establish nilang lokal nila, hindi Pilipino ang member. Pero hindi po tayo nag-underestimate ng ibang tao, ng ibang bansa.
Pero ang pinuntahan nilang yan, yung mga bansang hirap sa buhay, halos hindi nakapag-aral ang tao. Yung mahihirap na lugar sa Africa, marami yan. Yung mahihirap na lugar sa India. Paano nila dyan itinuturo yung kanilang relihiyon? Dinaan nila sa pagbibigay ng mga relief. Yun. Ay, ang nakakalungkot pa, si Jesus, no, 2,000 years ago, dito sa mundo, di ba? Naging tao. Okay, nag-utos, gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga tao, ang buong sanlibutan. Tapos tinatag, halimbawa, ito, isi-single out natin, Iglesia ni Cristo 1914. Opo. Pero mo, from 933 AD to 1940, ang laki nung gap na yun. Ano nangyari? Anyari, Lord? Anyari? Mahigit 300 taon yun. Anyari, Lord? Hindi lang 300 tatanglahi. Mahigit nga, mahigit. Hindi lang 300. 500 tayo. 33 AD. Akala ko pagdating sa Pilipinas. Sorry po. Hindi. Yung Pinag-usapan establishment. establishment Ay, ni oo. Jesus. Di ba? From 33 AD, 1914 ka lang 1914. sumulpot. Sasabihin mo na ibinangon ka? Anyari, Lord? Anyari? Mas malupit yung mahigit na hindi lang 100 mga dominasyon itong mga tinatawag na born again Christian. Sila raw ang tunay na Kristiyano kasi born again Christian. Hello? Kailan lang ba kayo sumulpot sa Pilipinas? 1980s? Di ba? So, ngayon, mga kapanalig, yung mga founder ng mga sektang sulpot, no? Hindi pa po ipinapanganak ang mga ninuno nila, yung mga kanununuan nila. Yan pong mga yan ay tinatawag na Katolikong Pilipino. Nanay ni Felix Manalo ay deboto ni San Antonio de Padua, si Bonifacia, di ba? Yung mga ninuno nila Kibuloy, nila Eddie Villanueva at ng iba pa, ang mga kanununuan po niyan, no, ay Katolikong Pilipino. Yan ang mga tinatawag na Kristiyano noon. Di kawawa naman pala yung pinagmulang lahi ninyo, hindi pa rin pala Kristiyano. Naging Kristiyano lang, kayo na. Yung lola't lolo nyo, at yung mga lola't lolo nyo sa talampakan, hanggang sa kalupa-lupaan, kawawa naman, di Kristiyano. Di ba? Di wow, kayo lang. Di ba? Ngayon, ano ang katiyakan ng simbahang Katolika, ang tunay na simbahang tinatag ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo na dumating sa islang ito 500 years ago, to be exact, ng March 16, itong 2021. Okay, Brother Denmar, ano ang patunay na ang simbahang itinatag ni Jesus noong unang siglo nakarating dito sa bansang kinaroroonan natin ngayon? Ano ba ang katangian ng kakilalang tunay na iglesia o simbahang itinatag ni Jesus? Ganito ang nakasulat sa Mateo 16:18. Ang sabi ay ganito, "And I tell you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Ang sabi ni Jesus, I will build my church. Tiniyak sa atin ng Biblia na mayroong iisang tunay na simbahang itinatag ni Jesus. Hindi sinabing mga simbahan. Mga simbahan, ha? Oo. Bakit iisa lang mga simbahang itinatag ni Jesus? At gaano ba kahalaga ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang iglesia o simbahan? Gaano kahalaga sa ating Panginoong Jesucristo yung kanyang iglesia? Kasi ang sabi niya, ang liwanag I will build my church. My church. Kanyang simbahan, tinayo niya. Gaano ang importansya nito sa kanya? Di ba? So, basahin po natin ang official teaching ng ating Catechism of the Catholic Church number 866. Ang ganito po ang sabi. Ang iglesia ay isa. Kaya nga sabi ni Brother Denmar, hindi sinabing mga iglesia. Ang sabi, ang tukoy ay aking iglesia, isa lang po. So, anong sabi ng 866? Catechism of the Catholic Church. Ang iglesia ay isa. May iisang Panginoon, naghahayag ng iisang pananampalataya, nagmumula sa iisang binyag, bumubuo ng isang katawan, binubuhay ng iisang espiritu, nakatalaga sa iisang pag-asa. Hinango yan sa Efeso chapter 4 verse 3 to 5. Na ang layunin ng iisang iglesyang ito na tinayo ni Jesus ay lupigin ang lahat ng pagkakahati-hati. Yun. Alam niyo po mga kapanalig, kapag pananampalataya ang pag-uusapan, may batayan ba sa Biblia ang aral na ito?
ukol sa pagiging isa sa simbahang Katolika o simbahang itinatag ni Jesus. Basahin po natin ang nakasulat sa Colosas 1:18. And He is the head of the body, the church. Bakit po iisa lamang ang tunay na simbahan? Malinaw po sapagkat ang simbahan ay siyang katawan ni Jesus at si Jesus ang tagapangulo ng simbahan. Hindi po pwede na may isang ulo at marami ang katawan. Ha? Pag yan marami, parang tinadtad, ang labas niyan, sisig. Sisig. Sisig yan. Hindi, tsaka imaginein mo Imaginein mo kung meron kayong yung tawag dito parang mag-iisip lang kayo ng drawing. Isang ulo pagkatapos maraming katawan. Monster 'yon. Diba? Abnormal 'yon. Ang nilikha dito isang bagong tao. Ang tawag nga dyan ng Biblia. Kaya hindi pwedeng magsabi na kami ang tunay na iglesia, no? Sila ay mali, kami ang tunay na iglesia. Tingnan ninyo ang kasaysayan, paanong nabuo yung mga iglesyang iyan. Yun. At saan nanggaling yung authority? Ang authority niyan nanggaling sa gobyerno, nagparehistro sa Securities and Exchange Commission. Kaya kapag kayo'y kaanib ng isang simbahan, tanungin nyo sa inyong mga pastor at ministro kung nakarehistro sa SEC. Pag sinabi nilang hindi, ireklamo nyo agad sa SEC para kasuhan. Bawal yun. Babalik po tayo. Wala kang lusot Di ba? Shout out, Brother Toti Cruz. Brother Edwin Ferrer, mabuhay po kayo. Yung napakagandang executive assistant ni Congresswoman Lani Cayetano, si Miss Mira Maroto watching us. Ricard Pabustan Sorbeto, good day. Brother Marco and company. Yung kumari ko, Joy La Chica Amasio ng Intramuros Golf Club. Mabuhay ka. Fraile Damos is watching us. Member, Catholic Media Network, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 30 minuto makalipas ang ikalawa ng hapon. Time check was brought to you by Medicard Philippines, a healthcare provider prescribed by doctors. At tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko, Apologetica. Ave Maria! Gracia plena! Mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na apologetika. 14 na taon na po! Ha? Bakit kayo nagulat? Bakit kayo nagulat? Akala ko kahapon lang! 14 years na po tayo sa ating himpilan at salamat po sa Diyos. Una sa lahat, salamat sa mahal na ina sa kanyang paggabay at salamat kay Father Anton Pascual and the whole management, no, sa mga kasama natin dahil tayo ay patuloy na pinakakatiwalaang umupo dito sa anchor seat. Kasama niyo po Brother Marco Evangelista, Tatang Larry Lamco Malyari, si Brother Denmar at siyempre si Frater Louis Peñapiel Hermosa. Wala po si Professor Jose Santos, nagdo-doctorate, kailangan niya mag-review, at si Honorable Marlon Asuelo, Ayun, no? na kasalukuyang nasa closed door meeting. Yeah. Binabati ko po ang mga madre ng Annunciation Sisters of Mary sa pangunguna ni Mother Pauline Bacani, no? Isang pamangkin to ni Bishop Ted Bacani, ni Idol, at nandyan din po si Sister Josephine Reyes. Siyempre kasama rin po si Sister Mary Michael Rubio ng Blessed Sacrament Missionary of Charity. Mabuhay po ang mga madring iyan. At siyempre, happy listening kay Brother Nelson Belen Magpantay na nag-avail ng ating apologetic book, kay Brother George Isaac Maquiles ng PAC Busters PH sa kanilang YouTube channel, panoorin niyo po yan, at si Brother Adrian Montoya Patangi ng Tarlac na siya namang artist ng ating susunod na librong ilalabas, no? Yung pong libro natin na ang pangalan po ay Biblia o Simbahan, Daan ng Kaligtasan. Meron pong imprimatur at nihil obstat mula sa Roman Catholic Archdiocese of Manila. Hello Yeah. po. Okay. Nag-text po sa atin si Sister Josie Sarmenta ng Cabanatuan City. Apo. Ang request niya, Tatang, baka pwede pong talakayin ninyo ang tungkol doon sa itinuturo ng mga pastor
na si Jesus daw ay merong mga biological brother and sister. Ito yan, galing kay Sister Josie Sarmenta. Hello po, ng Kabanatuan City. Dapat i-encourage mo si sister na mag-avail ng ating Mariology Yun. book. Si Maria, ayon sa Biblia at simbahan, pagtatanggol sa pananampalataya. Nandun na po yung catechism, nandun na yung mga Bible verse, nandun yung paliwanag, para malaman natin na ang ating mahal na ina walang ibang anak. At yan tatalakayin natin sa mga susunod. Dapat itong Sunday na to, ang topic natin is about Mariology. Yun nga. Kasi nga bisita natin si Brother Denmar na isang kaanib na tinatawag na Militia of Immaculata, no? At bagong-bago, sariwan-sariwa to na MI. Yeah. Itong Militia of Immaculata na itinatag ni San Maximilian Maria Kolbe. At encourage natin, Brother Denmar, na yung mga kapanalig na nakikinig, baka interesadong mag-attend, mag-join rather ng MI. Sige. Opo. Unang-una sa lahat, magandang hapon po sa inyo lahat. No? Binabati natin unang-una ang ating National Vice President, si Kuya Rupert Mendoza. At ikalawa ay ang ating minamahal na padre, no? Father Fra Andrew Maria na nasa bakasyon ngayon, ano? And binabati natin lahat ng 63 aspirants natin. Hindi ko na maiisa-isa sa lahat yan. Huwag mo rin isa-isahin, hindi rin ako papayag. Abutin tayo ng misa dito. Kaya inimbitahan po namin kayo na kayo ay mag-try po na mag-consecrate sa ating mahal na ina, dahil ito po ang atas sa atin ng mahal na ina sa kanyang aparisyon doon po sa Fatima. At ito po ang kanyang hiling, no, na mapalapit kayo sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya kung sino man po ang interested na sumali po sa inyo, ay mag-message lamang po sa akin sa aking Facebook page, no, Denmar Santiago MI, or sa MI National Center Philippines po. Maraming salamat. Yun. So, ang gagawin lamang nila, hanapin ka sa Facebook, Brother Denmar Santiago MI, at doon po ay bibigyan niya kayo ng instruction kung paano kayo magiging concentrated part ng Militia of Immaculata, yung itinatag ni San Maximilian Maria Kolbe. Yan. Ang inyo pong lingkod ay isa ring MI, at bago lang ako dyan, Tatang Larry, 1983 nung ako'y masama. Batang-bata. Okay. So, balik na po tayo sa ating mga topic, mga kapanalig. Pinaliliwanag po natin itong paksa in relation po sa ating celebration sa Martes, 500 years of Christianity. At napaka-importanting bahagi po ng kasaysayan ng ating pagiging Kristiyanong bansa, ang imahe po ng Santo Niño. Ayan, suot-suot ko. Binili ko to sa Cebu mismo. No? Bakit? Sapagkat itong Holy Child of Jesus na ito ang nag-trigger para ang mga netibo sa Cebu ay makonvert sa Kristyanismo. Mismong ang Holy Child ang naging daan para yung mga katutubong Pilipino, hindi pa nga Pilipino ang tawag nun kasi hindi pa naman binabanggit itong islang ito, named after King Philip of Spain. Kaya hindi pa Pilipino, mga native ang tawag, mga katutubo. At dahil sa ibinigay ni Magellan kay Queen Juana na asawa ni Raha Humabon, no, na in love sila sa Child Jesus, sa Santo Niño. At doon isinuko nila ang kanilang mga sarili, at doon ay nagsimulang lumaganap ang Kristyanismo na Katolisismo. Ano yung Kristyanismo, Katolisismo? Ibig sabihin, Kristiyanong laganap sa buong daigdig. Yun ang instruction ni Jesus doon sa Matthew 28:19, Frater Louis. Okay po. So ano ba yung patunay na iisa lamang talaga ang tunay na simbahan ni Jesus, na siya ang ulo o head, at ang simbahan na kanyang katawan? Ito po ay mababasa natin sa Efeso chapter 4 verse 3 to 6. Na pag sumakita ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan, may iisang katawan, iisang Espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo, isang pag-asa na pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, iisang Diyos, Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. So, ibig pong sabihin, mga kapanalig, isang binyag lang naman ang tinanggap natin, no? Katulad nung nangyari kay King Humabon at Queen Juana.
isang binyag lang po iyon. Hindi po yun maraming binyag. Katulad ngayon, marami ng iba't ibang binyag sa iba't ibang simbahan, no? Pero iisang binyag lang. Anong binyag yun? Binyag Katolikong Kristiyano. No, tatandaan po natin. Kaya iisa lamang talaga ang simbahang tinatag ni Kristo noong naipunla dito sa Pilipinas. Yan. Ang pagiging isa po, mga kapanalig, ay ang ikakikilala ng tunay na simbahan ni Jesus. Na isa ang kanyang katangian. Ano yun? Isa. One church, no? Hindi maaaring ang lahat ng mga nagsasabi, nagkiklaim na Christian churches sila ay simbahan ni Jesus. Hindi po. Yang mga yan ay ginawa lamang ng tao. Nagparehistro sa gobyerno at doon kanila nang inaangkin na sila'y Christian. Hindi po, sabi nga ng mga Ruso, anong sabi ni Father Abe sa mga Ruso? Nyet mo. Tatandaan po natin, katulad ng binanggit mo, Brother Marco, hindi pwedeng maging totoo ang lahat ng mga simbahan. Iisa lang ang totoo. Sapagkat ang mga simbahang itinatag lang ng tao ay walang anumang kaugnayan sa kaisahan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Yan, So ano pa tatanglari yung ipagkakakilala ng tunay na simbahan ni Jesus? Sabi po ng Catechism number 867, ang iglesia ay banal. Ang Diyos na kabanal-banalan ay siyang may katha. Si Kristo ang esposo ay nag-alay ng sarili upang pakabanalin ito. Ang espiritu ng kabanalan ang bumubuhay sa kanya kahit na may mga kasaping makasalanan. Kasama na tayo doon, Tang. No? Siya ang kalinis-linisan kahit na may mga makasalanang nakasapi. Sa mga santong nagniningning ang kanyang kabanalan, kay Maria, siya ay sakdal ng banal. So, anong ibig sabihin? Kaya natin tinatawag na Holy Catholic Church, hindi dahil holy yung mga member. Opo. No? Kasi ang mga member, mga makasalanan, kasama na kami ni Tatang doon, ewan ko lang itong dalawa sa harap natin. Di ba? Kasi yung isa Dominicano, yung isa MI. Ako ay NC. Kaya kayo lang meron yan. Ngayon, mga kapanalig, tandaan po natin, no? Kaya tinatawag na banal sapagkat ang founder ay banal. Di ba? Paano mo tatawaging banal yung inyong iglesia kung yung inyong founder ay may kaso ng rape? Paano mong sasabihin na ang inyong founder ay ng inyong simbahan ay banal? Kung yung inyong amo ay may kaso ng pangahalay, sodomy, tinira lalaki. Diba? Paano mo sasabihin banal? Yeah. No? Merong kaso ng bigamya. Merong kaso ng pera, yung ano yun? Palgo. Pera. Mga kapanalig, Ngayon. ang Catholic Church is holy sapagkat ang founder is holy, si Ngayon, Jesus. dahil nga itinuturo natin na ang simbahang Katolika ay banal, ang tanong natin, may batayan ba sa Biblia ang pagtuturong ito ng simbahang Katolika, Brother Louie? Apo. Ito po ay mababasa natin sa Efeso chapter 5, verse 27. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang kapintasan. So, ibig kong sabihin mga kapanalig, ang tunay na simbahan ni Jesus ay banal at walang kapintasan. Bakit kailangan banal ang simbahan ni Jesus? Sapagkat ganito ang sabi sa sulat ni Apostol San Pedro sa chapter 1, verse 16. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So yan, binigyan din ang sulat ni Apostol Pedro, no? Sa 1:16, chapter 1, verse 16 ng 1 Peter. Kailangang banal ang simbahan ni Jesus sapagkat banal, inuulit ko po, sapagkat banal ang nagtatag nito. Hindi ang mga pare, hindi ang mga madre, hindi ang Santo Papa, no? Ang pwedeng magsabing banal. Although ang Holy Father, tinatawag nating holy, hindi dahil kiniklaim natin walang bahid kasalanan si Pope kasi si Pope nagkukumpisal din. Okay. Ang tinatawag nating holy sa kanya ay yung kanyang posisyon bilang tinatawag na successor of Saint Peter, no? Pero ito ang sinasabi natin. Sabi ni Jesus, ako'y banal. So ang atake ng mga sekta, paano nagiging banal ang simbahang Katolika? Dinidiin lang po natin,
Marami sa mga Katoliko, may masasamang bisyo. Sabi nga nila, tingnan ninyo ang kulungan. Ang maraming nakakulong, mga Katoliko. Bakit? Kasi nga, mas maraming Katoliko eh. Mas maraming Katoliko. Di ba? So, ang banal, ang nasimbahang tinatag ni Jesus, hindi madudungisan dahil sa member. Tandaan nyo, si Jesus, 12 lang ang apostol. 12. May isa pang Judas. Di ba? So, ibig bang sabihin nun dahil may isang Judas dun sa 12, matatanggal na yung kredito ng kabanalan? Lahat, Diba? Judas. Oo. Hindi po. So yan ang mga simpleng halimbawa na mahihirapang intindihin ng mga mangmang. Yun ang sabi, di ba? Pagka ikaw ay mangmang, mahirapan mong intindihin yan. So kung isang Katoliko nagkasala, hindi po ito nakababawa sa kabanalan ng kabuuan ng Santa Iglesia Katolika. Nasa tao kung susundin niya ang aral ng pagpapakabanal. Kaya nga may mga santo tayo, may mga santo tayo na sumunod talagang buong buo sa mga tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po mga kapanalig, hindi po pwedeng maging excuse o katitisuran natin na hindi na ako magiging Katoliko, dito na ako sa born again kasi yung Katoliko, ayun yung kapitbahay ko, harap-harapan, binaril yung kapitbahay namin. Dahil Katoliko yon, aalis ka na? Hindi po. Yung kasalanan niya, hindi po kasalanan ng kabuuan ng simbahan. Sapagkat ang kasalanan ni Juan, hindi kasalanan ni Pedro. At tandaan nyo, hindi mababawasan ang kabanalan ng Catholic Church kasi yan ay itinayo ng Panginoong Jesucristo. Ay, Brother Denmar, banatan mo itong susunod na part. Yung bukod sa pagiging isa sa Mateo. Okay, shout out po. Shout out sa mga kapanalig natin. Yung Mateo. Sa mga Facebook friends natin dyan. Minsan may mga hindi tayo nababate kasi ano tawag dito, hindi nag-scroll pa baba Brother Amang De Leon, good afternoon po. Hello, Pans. Brother Philip Cesar, galingan mo yung debate mo mamaya. Sinulat ko yung conversation natin kanina, naiwan ko naman yung papel. Naku, hindi ko tuloy ma-discuss mabuti. Brother Alexander Anore, binabati po, mabuhay po kayo. From Pasig Prison Ministry. Ni Father Jos Mabalos, Hernan Mendoza, San Guillermo Catholic Charismatic Community, Buting, Pasig. Ingat po kayo dyan. Si Brother Alex, mabuhay ka Brother Alex. Sister Maria Lisa Merida ng Romblon sa San Vicente Ferrer. Yan, mabuhay po kayo. Kay Brother Rudy Rosario, hello brother. Thank you for listening. Yan. Kay Ate Tess de la Cruz. Brother Ronel Duldulaw de Jesus ng Nuestra Señora de las Saleras. Kay Father Robert de la Cruz, mabuhay ka. Aliaga, Nueva Ecija. Brother Jeffrey, God bless you. Brother George Peranculo, mabuhay po kayo. Brother Frody Cabral, Immaculate Conception Pasig. Brother Edelito Otida ng Mandaluyong. Dapat pupunta to ngayon kaso andyan Kasi si siya magpapamerienda Brother Denmar Brother Toti Cruz. Miss na namin kayo ni Brother John Inson. Brother Toti Cruz, mabuhay ka, lagi kang ingatan ng Panginoon. Brother Nicasio Canonisado, mabuhay po kayo. Brother Richard Katin Blonto, mabuhay po kayo, happy listening. Brother Armando Nordan from Tenement Taguig. Yan. Ave Maria! Maria Plena! Nasa huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan at tulad ng ating pinag-uusapan, ang simbahan ay isa, ang simbahan ni Jesus ay banal. Ano pa ang isang katangian ng pagkakakilanlan nito, Brother Denmar Santiago? Bukod sa pagiging isa at banal ng simbahan, ito pa yung katangian na dapat nating malaman na ang isang simbahan ay itinatag ni Kristo. Ayon po dito sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 9, ang sabi ay, kaya't habang kayo ay humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya naman ipinapayo sa atin ni Jesus na ang kanyang mga alagad, ang sabi niya ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa.
So, paano magiging alagad ni Jesus ang mga tao ng bawat bansa, lahi, bayan at wika? Bibinyagan po sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. At ang binyag na yan, iisang binyag, iisang pananampalataya. At kaya po tinawag na Katolika, uulit-ulitin ko po, universal po kasi ang ibig sabihin ng Catholic o pambuong sanlibutan. Kaya kami, iba-ibang lahi. Pag pumunta ka ng Malaysia, may mga Malaysian national na Catholic. Pag pumunta ka ng Iraq, na pinuntahan ni Pope Francis nito lamang nakaraang linggo, although Arabic land iyan, mayroon pong mga Katolikong taga doon mismo, mga Iraqi Catholic. No? Pag pumunta kayo ng Myanmar, sabihin nyo lahat. At tutukuyin natin doon, hindi yung mga Pilipinong Catholic, kundi mga native sa bansang iyon na Catholic. Kasi nga, yung Catholic meaning Universal Church of Jesus Christ. Actually, pag pumunta ka nga ng tinatawag na Istimor, Istimor. parang Pilipinas din yan. More than 80% ng tao dyan, Katoliko. Yan, di ba? Pag pumunta kayo ng Muntinlupa National Bilibid Prison, maraming Katoliko doon. Hindi naman natin yan i-deny. Bakit? Kasi nga 86% ng populasyon ng Pilipinas ay Kristiyanong Katoliko. Bakit parang proud ka pa na Katoliko yung mga nasa Muntinlupa? Ha? Kasi po ang pinag-uusapan natin dito yung lawak ng populasyon, yung inabot, di ba? Hindi kami proud dahil may mga makasalanan na nandoon. Pero wag natin silang uusigin, wag natin silang hahatulan. Wala sa atin ang katulan. Yung mga nandoon sa Muntinlupa, nako, baka magulat kayo, mas mabait pa sa inyo mga nasa labas. 3 taon akong misyonaryo sa National Bilibid Prison. May kilala akong bilanggo doon, totoong gumawa ng pagpatay. Ilan ang pinatay. Pero pag tinitingnan ko ang buhay niya ngayon doon sa loob ng kulungan, sabi ko sa sarili ko, mas mabait pa sa akin to, mas banal pa sa akin to. Baka ako santong kabayo lang. Kaya tanong natin, Brother Louie, hanggang saan ba nakarating itong simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo? Saan ba ito umabot? Ito po ay mababasa natin sa Gawa, chapter 1, verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo ang magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng kaduluduluhan ng lupa. So, ibig pong sabihin, kaduluduluhan. mula sa Jerusalem, napunta ng Judea, Samaria, Roma, Spanya, at napunta po sa atin, hindi po nagmula sa Pilipinas, papunta po ng Europa. Yun! Po, no? So, Huwag kang inventor! Tinataguyod ng aral ng mga iglesia ni Cristo. Hindi po, mula po yan sa Jerusalem, napunta po sa atin. No? So, ang ibig sabihin po ng tunay na simbahan, lahat ng dako hanggang sa kaduluduluhan ng lupa, ibig pong sabihin laganap. No? Sanlibutan o universal, Catholic o Katolos. Di ba? Yun, di ba? So, maliwanag yan, ha? 3 na yung binanggit natin. Ang simbahang tinatag ni Jesus ay iisa. Isa lang po. Ang simbahang tinatag ni Jesus ay banal, no? Ang simbahang itinatag ni Jesus ay laganap hanggang sa kaduluduluhan ng lupa, no? Around the globe. At ano yung ikaapat? Ito po yung ikaapat. Sabi ng Gawa, chapter 2, verse 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga panalangin. Ano yung ikaapat na tatak? Ang tunay na simbahan ni Jesus ay nanatiling matatag sa turo ng mga apostol. Di ba? Para lubos siguro natin maunawaan kung ano ba yung aral ng simbahang Katolika tungkol dito, balikan po natin yung katikista o Katikism ng Catholic Church na number ano tang? Babasahin ko. 870. 870. Ayan, titingnan natin ang Catechism number 870. 70, ha? Opo. Okay.
ang kaisa-isang iglesia ni Kristo na ating inihayag sa kredo na isa, santa, katolika at apostolika ay umiiral pa sa Iglesia Katolika sa pamumuno ng kahalili ni Pedro at ng mga obispong nakikiisa sa kanya. Tiyak, no, na sa labas ng kanyang balangkas na visible o visible, maaaring matagpuan ang maraming sangkap ng kabanalan at ng katotohanan. So ano yung ibig sabihin nito? Nanatili sa turo ng mga apostol, Gawa chapter 2 verse 42, mula kay San Pedro at sa 11 apostol, umabot yan ngayong 2021. Sa katotohanan, nung March 13, kahapon yon, mga kapanalig, ay ginunita natin yung pagkakatalaga kay Pope Francis na dating Cardinal Jorge Mario Bergoglio bilang ika-266 successor ni Saint Peter. Siya ang Supreme Pontiff ng Catholic o Universal Church founded by Christ. Pangilan? 266 mula kay Saint Peter. Tingnan mo ang record hanggang kay Pope Francis. Akala ko mula lang sa lolo hanggang sa apo. Hindi po yun. Tatlo pa lang yan eh. Tatlo pa lang. 266. Wala sa kalingkingan yung tatlo tatanglari. So the Roman Catholic Church traces its history from Jesus to Jesus and the apostles. Yan ang sabi, no, ng katotohanan ng mga kasaysayan. Sa totoo po, maging sa tala ng kasaysayan, sa paghatid ng mabuting balita sa social media at iba pang platform, hindi nyo pwedeng itanggi, no? Hindi nyo pwedeng itanggi. At pagka kayo tumanggi, wala po kayo sa katotohanan. Ang problema sa ibang sekta, no? Sila, pagka sinearch nila sa Google yung Catholicism, lalabas talaga doon si Jesus Christ ang founder, no? Opo. Hindi sila maniniwala. Pero pag gumamit sila ng kailangan nila doon sa mga tira nila, hahanapin din nila sa Google, maniniwala sila. Ano ang tawag doon? Double standard ka. Bakit? Pagka hindi pabor sa'yo, ayaw mong tanggapin. Pagka pabor sa'yo, yun ang sasabihin mong tama. Eh, isa lang naman ang source, si Mr. Google. Di ba? So mga kapanalig, kung pagtutuunan natin ng focus, yung history ng church, hanggang ngayon, dito na lang, wag na tayong lumabas sa buong mundo. Dito na lang po sa Pilipinas. No? Mula po noong 1521, March 16, hanggang ngayon, no? Ika-500 taon na nga itong Martes, mga kapanalig, hindi po naputol ang Catholic Church. Hindi po naputol ang pananampalatayang dinala ng mga Espanyol dito sa lupain natin. Yung tinatawag na Kristyanismong iyan, hindi po naputol. Actually, even the record sa history ng mga naging arsobispo ng Maynila, dati kasi Maynila lang eh, wala pang iba't ibang mga dioceses. Yun pong mga arsobispo ng Maynila, pag tinignan nyo ang record, hanggang ngayon kay Apostolic Administrator Broderick Pabilio, hindi po nagkaroon ng patlang yan kahit na umabot yung gera ng Espanya, gera ng Hapon, gera ng Amerikano, no? Lahat, pati gera ng kapitbahay. Hindi po naputol yan. Tuloy-tuloy ang link. Sapagkat yan ang patotoo na hindi natinag ang simbahan ni Jesus. Kasi pag natinag ang simbahan ni Jesus, sinungaling si Jesus. Bakit? Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tapos sabi mo, natalikod. Abay, huwag mong gawing sinungaling si Jesus. Ito si Tatang, dating handog na Iglesia ni Cristo. Ito ang patotoo. Ito ang patotoo na ang Kristyanismo, no, nadala ng mga Espanyol hanggang ngayon ay aktibo. Amen. Naging Catholic eh. Itong nasa harapan ko si Brother Denmar Santiago, dating Iglesia ni Cristo, apologista ng Iglesia. Pag sinabing apologista, tagapagtanggol yan ng Iglesia ni Cristo 1914. Ito, ayan. Pale defender pala ito ng iglesia. Pale. At dati rin itong Sabadista. Tama ba ako, brother? Dating Sabadista, dating Iglesia, numero 1 kalaban ng mga Catholic apologists. Pero ngayon, Catholic apologists. Sampi tayo. Mas malupit pa. Bakit? Naging anak pa ni Maria. Naging member ng Militia of Immaculata. Prater, panghuli, parting shot. Ito pong pagdiriwang po natin ng 500 years mga kapanalig ay samantalahin po natin sa pag-aaral ng katotohanan, ng katisismo, ng Biblia at ng aral ng simbahan. Huwag po natin palampasin itong 500 years.
Kaya hindi po natin nalalaman o nadadagdagan ang kaalaman natin patungkol sa ating pananampalataya. Brother Denmar, parting shot. Yan. Binabati natin yung mga nasa Catholic Faith Defenders Antipolo, sina Brother Frol, no? At binabati din natin yung ating presidente din sa Marikina, si Brother Lester, no? At binabati din natin yung cast ng Catholic Faith Defense, kila Brother Jess and Brother Anthony, kay Brother Hamskirey at sa lahat ng bumubuo ng Catholic Faith Defense. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Amen. Tatang Larry, parting shot. Mga kapanalig, hindi mahirap manatili sa katotohanan. Basta tayo'y manatili sa pag-aaral. Pag-ibayuhin po natin ang pag-aaral natin upang makamit natin ang tunay na kaligtasan sa totoo at tunay na Kristiyanong simbahan, ang simbahang katolikang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, ang masasabi ko lang, isa lang ang simbahan ni Jesus, maging totoo ka lang. Magpakatotoo ka lang. At huwag mong isarado ang utak mo sa kasaysayan. Yan ang susi para maging totoo ka sa sarili mo. There is no church na itinayo ni Jesus. Only the universal church, which is the Holy Roman Catholic and Apostolic Church. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at kasama ang pwersa ng Radio Veritas, ang ating PA at ang ating technician. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. Brother Denmar Santiago po. Brother Louie Hermosa. Hanggang sa susunod na linggo mga kapanalig, keep safe po. God bless us all. Ito po si Tatang Larry L. Malyari at kaming lahat ay laging nagsasabing, sumainyo Ang katotohanan. Susunod na ang Yesu Bible Hour ni Evangelist Noel Villanueva. Ave Maria. Maraming salamat po Bye-bye, mga pa. I love you. mga Brother Rudy, thank you. kapanalig Evelyn natin Jean, I sa love you. Facebook. Kayo'y nakikinig sa programa Humingi po ako ng prayer sa inyo para po sa aking brother-in-law, si Damaso de los Santos Jr. Hihingi po natin siya ng prayer para ho sa kanyang total recovery at gumaling po sa kanyang karamdaman. At iyan po ay isang aking appeal sa inyo mga kapanalig. Pray for my brother-in-law, Brother Damaso de los Santos Jr. Maraming salamat.